lang siya, sir. Nakatatlong lang din. Extrajudicial killing. Simula natin kay former President Duterte. Itong ating panayam ngayon, wag na lang natin, alisin natin yung panayam, gawin na lang natin, hindi. Parang kasi ako yung ini-interview, tinatanong niyo ako, ano. Gawin na lang natin open forum para mas maganda. No. Para malaman din yung opinion ninyo. Ang sabi ni former President Duterte, kahit ako nadidinig ko yan kapag lumaban ang suspect, patayin. Sinabi ba niya yan? Yes. Yes or no? Okay. Pag ako tinanong mo kung mali ang sinabi niya, ang sasagot ko, hindi mali. Kayo, tanungin ko, may mali? Acceptable naman, sir. Acceptable. Siyempre, kung kriminal yan, lalaban, ano sabihin mo? Thank you. So, walang mali sa sinabi ni former President Duterte na kapag lumaban, patayin. Ako ang magtatanong sa inyo. Kapag pinatay ng pulis ang suspect na hindi lumalaban, tama o mali? Mali. Inuutos ba ng presidente yan? Hindi. Inuutos, hindi. Masyado naman kayo, simple yan. Hindi niya inuutos. Wala siyang direct na, wala siyang Ang utos niya, pag lumaban, patayin. Walang mali sa utos. Pag ang pulis, yung suspect, hindi naman lumaban, pinatay, tama o mali? Ang sagot, mali. Inutos pa ng former president yon? Hindi. Wala siya sinabing gano'n. Hindi. O anong mali ni former president doon? O para maging malinaw sa iyo ang issue, may extrajudicial killings pa. Killings with S. Madami. Totoo yun. O, bigyan tayo isang example para maging malinaw sa iyo. Si Kian de los Santos, alam mo yon? Di ba nakuna ng video, buhay? Pinatay ng pulis, di ba? Kinasuhan ng pulis. Na-dismiss ang pulis. Nakulong pa po. Nakulong ang pulis. O, tanungin kita ngayon. Kung nakialam si former President Duterte, makukulong ang pulis, hindi. Kung nangyayon siya, hindi siya nakukulong. Kung nakialam si President Duterte, hindi makukulong ang pulis. Tama? Tama. Okay na yung sintin niyo ba? Yung pulis? Hindi. O sino ang mali? Yung pulis o si former President Duterte? Yung polis. O pinanagot ng batas? O bigyan pa tayo sa halimbawa. Si Jimboy, nabotas. Pinatay ng pulis. Kinasuhan ng pulis. Na-dismiss ang pulis. Nakulong ang pulis. Nakialam ba si former President Duterte? Hindi rin. Bakit siya hindi nakialam? Kasi hindi niya utos yun. So meaning, doon sa issue ng extrajudicial killings, simplihan natin. Ang utos ni former President Duterte, pag lumaban, patayin. Tama yon. May extrajudicial killings pa. Sa party ko, naniniwala ako, mayroon. Kinonsente at tinulungan ng ba ni former President Duterte yung hindi sumunod sa utos niya? Hindi. May nabalitaan ka bang na-dismiss ang kaso? Dahil nakialam ang former President Duterte? Wala. O, ibig sabihin, doon sa usaping extrajudicial killings, maging patas tayo. Kung ako nagutos, mali ang ginawa mo, may pananagutan ba ako doon? Pambihira naman yan, no? So, in general, at talaga namang maraming nabiktima ng extrajudicial killings, ang tama niyan, case by case. So katulad ng kay Kian de los Santos, good as result. Pinanagot ang polis, check. Kay Jimboy, nabotas, in-address, kinasuhan ang polis, check. O dapat, yung kasalanan ni Pedro, huwag namang ipabalikan kay Juan. Yan yung paulit-ulit lang sinasabi. Hindi ko alam kung nasagot ko yung tanong mo. Hindi, yung Euro po na siya. With regards to that, para iba naman yung ano natin. Kasi meron din mga angulo na narinig naman natin sa balita. Ang nangyari daw po kasi, parang naging anti-poor ang kampanyang ito ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kasi yung mga tinuturo o mga inaakusahan,
mga iniimbestigahan ng mga, kumbaga nasa upper tier o high ranking, hindi daw sila nangahuli. So ano pong masasagot ko tungkol doon? Ano mo, isa lang sasagot ko sa'yo. No? Hindi natin pwedeng tingnan na ganun kalaki. Ang may sasagot ko lang sa'yo, regardless kung malaki o maliit ang involvement sa crime, ang dapat, hindi tayo natin tinitingnan yung, kumbaga sa ano, yung kung ano talaga ang nakikita mo, yung dapat panagutin, yun ang panagutin. Kasi, yung sinasabi mong yung influential o para bang ganun ang gusto mong tukuyan, ay ano yan eh, hindi natin pwedeng i-generalize yan eh. No? Kasi, pag tinignan mo yung extrajudicial killings, gusto mo ba, ikinoconnect mo ba yun? Kinakonekta ko naman yun ng mga netizens. Sige. Alam mo, mas madaling mag-solve ng cases. Kumbaga, umpisan mo doon sa basic eh. Nakukuha mo ba? Halimbawa, si Pedro, pinatay. O di-imbestigan mo. Tapos nakita, na-identify yung suspect, kinasuhan. So, yun, nakasuhan yung suspect. Nakulong. Kung meron pa siyang sinasabing nasa likod niya, di, i-address to. Hindi pwede tayong mag-jump doon sa conclusion eh. Nakuha mo yung punto ko. Kailangan talaga may issue para sa... Otherwise, hindi mariresolve, hindi pwede yung ikaw may ginagawang masama, mag-iisip agad ako yung kababayan na milyonaryo, yung nasa, kailangan masunod pa rin yung due process. Kung ito naman, kasi syempre, mainit din na issue. Yun na nga yung nanggaling dito sa naging issue sa'yo kay Bernadette. Ano ang pwede yung solusyon sa problema sa corruption? Kasi alam mo, doon naman nanggaling yung brother, alam mo, kasi lalo na ngayon, nakapasa kayo sa loob ng gobyerno, mas nakita nyo yung mga posibleng pinagsisimulan ng korupsyon. Paano ba natin susolve yan? alam mo, diretsahan tayo. Pag usapang korupsyon, ang tingin ko dyan, cancer. Cancer. At ang pananaw ko dyan, alam mo, siguro, hindi ko alam kung ilang years or decades bago masolve yan eh. At ang paniniwala ko talaga dyan, umpisahan dapat yan sa bata eh. Yung bata. Yes. Kasi, ang tanong na malaki na mahirap sagutin, paano mo tuturuan ng bata ng tamang gawa at hindi pagnanakaw at hindi katiwalian kung ikaw mismo tiwali? Yan yung malaking problema dyan eh, na ako, hindi ko alam kung tama ako. Sa ngayon, wala pang makakasagot ng eksakto dyan eh. Mayabang lang. Kung sasabihin, pag-upo ko address ko yung korupsyon. Ang nakikita ko lang na pag-usaping korupsyon, simple eh. Ayaw kong magyabang. No? Wala nang payabangan dito. Pag-usapang korupsyon, and the best thing to do is do your best. Huwag kang magnanakaw, gawin mo yung tama. Malaking contribution na yan eh. Tapos kung nasa position ka at mayroong bakanting position, galingan mo. Ano yung galingan? Kung interesado ka sa pwesto na yung kailangan kalusin kitang mabuti na ikaw na yung the best doon sa lahat na nag-a-apply sa position na yon. Hindi ito kayang ma-address na ganun kadali. Yung nagsasabing pag-upo ko,